mga kabukid! Welcome back po! Ang video naman natin ngayon ay tungkol sa dalawang popular na lahi ng manok na angkop sa free-range farming para sa operasyon ng itlog at karne nito. Ito ang lahi ng Black Australorp at ang Rhode Island Red. Sa video ito, malalaman mo ang bansang pinagmulan, mga katanging pisikal at pag-uugali, produksyon ng itlog, pagkakaiba ng dalawa, crossbreeding nito, at alin sa dalawa ang magandang alagaan para sa free-range farming. Samahan niyo po ulit akong alamin ang mga ideas at impormasyon ng dalawang lahi ng manok na ito. Ang lahi ng Australorp ay nagmula sa bansang Australia na nabuo noong taong 1890 hanggang 1900. Ang pangalang Australorp ay nagmula sa mas maikling version ng Australian Black Orpington at tinatawag din silang Black Australorp. Na-develop ang lahi nito sa pag-crossbreed na original na lahi ng Black Orpington ni William Fu sa Langshan's White Leghorn at Minorcas sa Australia. Narito ang mga pisikal na katangian ng lahi ng Black Australorp. Legs. Ang mga binti ay walang balahibo at karaniwang kulay itim o asul na mabo. Breast. Puno at buo ang hugos ng kanilang dibdib. Beak and eyes. Kulay itim ang tuka at mata nito. Single comb. Ang palong ay isa lamang at hindi lalampas sa 7 ang tusok nito. Red earlobes and wattles. Kulay pula, babang tenga at lambi nito. Tail. Ang buntot ay patas na kulay itim na makintab. Feather. Ang balahibo ay kulay itim at berde na nagniningning rin. May 3 varieties ng kulay ang Australorp. Kulay black. Ito ang pinakapopular na kulay na lahi. Kulay blue at kulay white. Narito naman ang itsura ng Australorp mula sa ika-unang araw ng sisiw hanggang ika-5 buwan nito. Sa day-old chicken, makalipas ng 21 days, 30 days, 42 days, 56 days, at 152 days or 5 months. Narito ang kanilang kalakasan at pag-ugali. Ang mga Australorp ay mga aktibo at mahusay humanap ng pagkain. Dahil dito, kabilang sila sa mahusay na lahi para sa free-range farming. Ang manok na ito ay na-develop para sa layunin ng itlog at karne nito. Masagana na yung itlog at matibay sa anumang klimang kapaligiran kapag pinapanatili sa free-range system. Ang mga ibong ito ay hindi malipad at hindi na kailangan ng mataas na hapunan at bakod. Ang mga Australorp ay mayroon napakatahimik at mapayapa at kalmadong personalidad. Tanging ang Australorp na manok ang nagtala na may pinakamaraming mga itlog na 364 sa loob ng 365 days. Ang lahi ng Rhode Island Red ay binuo sa Rhode Island State ng bansang Amerika noong 1854. Nabuo ang lahi nito sa pag-crossbreed ng lahi ng Brown Leghorn Ang lahi ng Rhode Island Red ay binuo sa Rhode Island State ng bansang Amerika noong 1854. Nabuo ang lahi nito sa pag-crossbreed ng lahi ng Brown Leghorn, Cochin or Shanghai, Malay, at Java.
Ito naman ang mga pisikal na katangian ng lahi ng Rhode Island Red. Feet and legs, ang mga paa at binti ay kulay dilaw. Eyes, ang mata ay kulay red-orange. Beak, ang tuka naman ay kulay reddish-brown. Red earlobes and wattles, kulay pula ang babang tenga at lambi nito. Tails, ang buntot ay kulay itim na nakaanggulo na 45 degrees. Feather, ang balahibo nito ay siksik. May dalawang varieties ang palong nito. Single comb at rose comb. Isang mababang palong na may bilugang malilit na spike. Meron namang iba't ibang uri ang mga Rhode Island Red base sa kulay nito. Production type. Ito ang common sa mga backyard na nakikita natin. Dark mahogany type. Dark in color. Exhibition type. Ito yung shiny at mas darker ang kulay. Narito naman ang itsura ng Rhode Island Red mula sa ikaunang araw ng sisiw hanggang ikalimang buwan nito. Narito naman ang kanilang kalakasan at pag-uugali. Ang Rhode Island Red ay mahusay mangitlog at maaari mo rin silang alagaan para sa karne nito. Sila ay matibay sa lahat ng uri ng klima at mahusay na pagpipilian para sa free-range system. Ang lahi ng Rhode Island Red ay maganda sa nakakulong na cage system o di kaya sa free-range system. Mahusay humanap ng pagkain. Ito isa sa pinakamahusay na lahi na maaari may consider sa free-range farming. Sila ay aktibo, masunurin at kalmado. Subalit minsan, ang mga tandang ay maaari maging agresibo. Nangingitlog ng halos nasa 250 na itlog kada taon o nasa 5 to 6 itlog kada linggo. Kung nais mong i-crossbreed ang dalawang lahing ito, halimbawa, ang Australorp hen cross sa Rhode Island Red Rooster, ito ang itsura ng kakalabasan ng breed na ito. Dominant black ang kulay ng balahibo na may kulay orange-red. Hindi po nagkakalayo ang dalawang breeds na ito base sa operasyon ng itlog at karne. Subalit magkaiba sila ng pag-uugali at ang uri na mabibili mo sa merkado. Pero sa pangkahalatan, sa pagpili ng lahi ng manok, ito ay dapat na ayon sa iyong sitwasyon, presyo, sitwasyon ng merkado, karanasan mo sa pamamahala, local demand, at availability ng stock.
Meron din po akong ginawang video tungkol sa dalawang kilalang hybrid ng manok para sa operasyon ng itlog, ang DeKalb White at Lohmann White. Sana po ay may natutunan kayo sa video ito. Huwag niyo po sanang kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating mga videos.